Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Miyerkules, ika-12 sa buwan ng Hunyo 2024. Pasada Balita. Buong bansa pinag-ahanda ni Pangulong Marcos sa tinatawag na external threat. Pasada Balita. Pagban o pagbawal sa pogo, iginiit. Illegal na pogo sa bansa aabot na sa mahigit 300 ayon sa PAOK. Pasada Balita. Department of Justice kumpiyansang mapapabalik bansa si dating Congressman Teves. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, halos 50 katao patay habang mahigit 100 iba pang nawawala matapos tumaob ang isang bangka sa Yemen. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, trade deficit ng bansa bumaba sa nakalipas na 5 buwan. Pasada Balita. At sa balitang pampalakasan, PSC may proyektong golf para sa mga atletang Olympics. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Inamin mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may nagiging lantaran at mas nakababahala na external threat o mga bantang nanggagaling sa labas ng bansa. Ibinunyag ni Pangulong Marcos na nakatutok din ang China sa Pilipinas dahil sa pagiging malapit nito sa Taiwan. Iginit pa ng Pangulo na kailangang mas paigtingin pa ang paghahanda lalo na sa Northern Luzon. Anya, maliban sa internal security, nakatutok na ang mga militar sa pagtugon sa external threats. Dahil dito, binigyan din pa ng Pangulong Marcos na hindi nagbabago ang tindig ng pamahalaan na hindi nito isusuko ang kahit 1 pulgada ng teritoryo ng Pilipinas. Pasada Balita. Samantala, tumanggap tayo ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Pangulong Marcos, aminadong di pa rin ganap na malaya ang bansa matapos ang mahigit 100 taon. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa nakarang 126 na taon at magpahanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang Pilipinas upang ipaglaban ito ang kanyang kalayaan. Sinabi ni PBBM na sa iba't ibang aspeto ng ating pagka-Pilipino ay maiuugnay ang kalayaan at ang nakahihigitan niya dito ay ang patungkol sa teritoryo at soberanya ng bansa. Sa aspetong ito, binigyan din ng Pangulo na walang kapagurahan ang magiging pagbabantay dito ng Pilipinas. Kaugnay nito, binigyan din pa ng Presidente na magpapatuloy ang kanyang paipagpulong sa iba't ibang mga bansa para sa kailangang tulong sa gitna ng pagsusulong ng ating kapakanan at karapatan. Paghikayat naman ng Pangulo sa lahat na gisingin pa ang diwa sa pagka-Pilipino, buhayin ang nasyonalismo at iwagayway ang bandilang Pilipino.
Hanggang ngayon, patuloy nating ipinaglalaban ang ating kalayaan. Kalayaan sa iba't ibang aspeto ng ating pagka-Pilipino. Higit dito, kalayaan sa ating teritoryo. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, kahirapan at katiwalian, iba pang problema ng bansa dapat alalahanin ngayong mismong araw ng kalayaan. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Mahalaga daw okasyon ng Araw ng Kalayaan para pahalagahan ang pagtataguyod ng Republika ng Pilipinas at gunitain ang sakripisyo ng mga ninuno natin na lumaban para sa kalayaan. Ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, dapat gamitin ang okasyong ito para ipaalala ang mga hamong kinakaharap ng bansa ngayon tulad ng inflation, kawalan ng trabaho, kahirapan, katiwalian at krimen na anyay mga modern-day enemies ng bansa. Gate ni Pimentel, dapat labanan at resolbahin ang mga ito at ipaglaban din ang pagpapataas sa sweldo ng mga manggagawa. Sinabi naman ni Senator Robin Padilla na nararapat ipagdiwang ang Araw ng Kalayaan na pagunita sa pagkapanalo ng mga bayani ng bansa laban sa mga dayuhan. Sinabi din ni Padilla na dapat isipin sa Araw ng Kalayaan ang kahirapan ng bansa. Hindi anya may tuturing na ganap na malaya ang bansa kung mahirap rin tayo, kung nag-i-import pa rin ng bigas, maging ng isda, at ang tunay anyang malayang tao ay may sapat na pagkain at mayroon tirahan. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, magpapadala ng kinatawan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa Ukraine Peace Summit sa Switzerland sa Sabado, Hunyo 15 hanggang sa Linggo, Hunyo 16. Ito'y matapos italaga ni Pangulong Marcos bilang kinatawan ng bansa sa Peace Summit si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Carlito Galvez Jr. Matatandang nagtungo sa Malacanang si Ukraine President Volodymyr Zelensky para sa isang working visit at inimbitahan si Pangulong Marcos para sa nasabing aktibidad. Tatalakayin naman sa Peace Summit ang estado ng digmaan sa Ukraine at Russia at magkaroon ng panukala para makamit ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Pasada Balita. Inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ng DSWD na taasan ng cash grant sa mga benepisyaryo ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Sa ginanap na sectoral meeting kasama ang DSWD, NEDA at iba pang ahensya sa Malacanang, inaprubahan ng Pangulo ang pagpapalawak ng saklaw ng programa kung saan isasama na rin ang mga buntis at lactating women sa 4Ps. Ito'y upang matiyak na matutugunan ang pangangailangang pangkalusugan ng mga sanggol sa loob ng 1,000 araw. Layo ng adjustment na mapataas ang purchasing power ng 4Ps beneficiaries at mapagkalooban ng mga ito ng insentibo para mapahusay ang compliance sa mga kondisyon ng programa na tutugon sa problema sa malnutrisyon at instanting o pagkabansot. Kasabay nito, initasan ng Presidente ang DSWD at NEDA na isapinal ang mga numero para agad na maipatupad ang mas mataas na 4Ps grant. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, inihain na ang panukalang batas na magbabawal sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ayon kay ACTA Teachers Party List Representative Franz Castro na siyang naghain ng panukala sa ilalim ng House Bill 10525 o Anti-POGO Act, nakasaad ang pagbawi sa lahat ng lisensyang iginawad para sa operasyon ito kung saan ipinagbabawal din sa mga ahensya ng pamahalaan ang pag-i-issue ng mga work permit at visa para sa mga offshore gaming. Iginit ng Congresswoman Castro na sakaling maibatas ang nasabing panukala, posibleng matukoy kung tunay
na nagbabayad ng buwis ang mga nasa halos 50 Pogo Hub company sa bansa. Umaasa rin ang kongresista na magkakaroon ng mas malinaw na posisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa usapin ng Pogo. Pasada Balita. Umabot na sa mahigit 300 ang illegal na offshore gaming operator hub sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito naman ang kinumpirma mismo ng Presidential Anti-Organized Crime Commission hinggil sa issue ng Pogo. Ayon kay PAOK Chief Undersecretary Gilbert Cruz, batay sa datos ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, 48 o 49 lamang ang nakarehisto sa kanila at mayroong internet gaming license. Dagdag pa ni Jose Cruz, nagsasagawa ng operasyon ng naturang mahigit 300 na Pogo Hub nang walang kaukulang lisensya. Pasada Balita. Patuloy na pinag-aaralan ng Armed Forces of the Philippines kung maikukonsidera bilang banta sa seguridad ng bansa ang operasyon ng Pogo dito sa Pilipinas. Kasunod ito ng serye ng raid sa illegal na operasyon ng Pogo. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, hindi pa direktang masasabi ng AFP kung totoong may mga sundalo ng China na nagtatago sa mga Pogo upang magkasanang operasyon sa Pilipinas. Kasunod ito, pinawi ng AFP ang pangamba ng publiko at tiniyak na patuloy na iniimbestigahan ang nasabing kaso. Magugunitang kamakailan lamang na madiskubre ng mga otoridad sa isinagawang raid sa Lucky South 99 sa Porac, Pampanga, isang uniforme ng sundalo ng China. Pasada Balita. Malinaw na banta sa security ng Pilipinas ang Pogo sa kaugnay ang nakitang sinasabing Chinese military uniform sa ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ayon kay Senator Sherilyn Gatchalian, binuksan ng mga Pogo ang pinto hindi lamang para makapasok ang mga kriminal na sindikato sa bansa, kundi para na rin sa mga nais na pasukin at sirain ang institusyon. Git pa ng Senador, ito na ang rason para tuluyan ang ipagbawal ng administrasyon ang Pogo operation sa bansa. Nabatid na isa sa mga na-recover ng mga otoridad ang camouflage uniform sa Porac Pogo Hub kung saan ang mga botones ito'y may nakalagay na PLA. Hinala ng mga otoridad, posibleng ang initials na ito ay nangangahulugang People's Liberation Army na siyang military force ng China. Pasada Balita. Samantala, muling nanawagan si Senator Grace Poe sa pamahalaan na maglabas ang palisiyang nagpapatigil sa Pogo operation sa bansa. Ito'y upang permanente nang mahinto ang ilegal na aktibidad ng mga Pogo at matigil ang malaking paggastos ng pamahalaan. Nangingilabot din si Senator Poe sa malawak na operasyon ng ilegal na Pogo sa bansa, sabay giit na batay sa pagtaya ng mga otoridad, kailangan nila ng mahigit 1 pang linggo para inspeksyonin ang buong pasilidad sa sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga dahil napakalawak nito. Dagdag pa ng senador, milyon ang ginagastos ng mga otoridad sa bawat operasyon laban sa Pogo para sa kinakailangang mga tauhan, pagkain, tirahan ng mga nasagip, deportation, paghahain ng kaso sa korte at iba pang gastusin. Pasada Balita. Samantala, muli tayong tumanggap ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Pagsupil sa kasinungalingan, binigyang diin ni Secretary Teodoro ngayong araw ng Kalayaan. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenyo.
Hinikayat ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang mga Pilipino na magkaisa laban sa kasinungalingan at maling impormasyon na pinalalaganap ng mga naglalayong supilin at magkabahabahagi ang bansa. Sa ibinigay na mensahe ni Secretary Teodoro sa pagdiriwang ngayong araw ng ika-126 na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan, ipinaalala nito sa mamamayan na dapat na manatiling mapanuri at handa na gawin ang ating bahagi sa pagbabantay at pagtatanggol sa kalayaan at kasarinlan ng ating bayan. Siniguro naman ng kalihim na sa kabila ng mga kinakaharap na banta sa kalayaan at soberenya ng Pilipinas, patuloy na maaasahan na magiging matatag sa paninindigan para sa pambansang karapatan sa ating mga kapuluan at sa pagtitiyak ng ating kinabukasan ang buong hanay ng Defense Department. Kasabay nito, pinuri ng kalihim ang mga veterano at sundalo dahil sa kanilang sakripisyo at serbisyo sa bayan, at asahan na aniyang magsisilbi itong inspirasyon para sa bagong henerasyon ng mga bayani. Ito si Patrol 17 Chopel Pileño para sa impilang may padalakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, umabot na sa 6 na pares ng sinasabing Chinese military uniform ang natagpuan ng PAOK at Philippine National Police sa Pogo Hub na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga mula Lunes hanggang kahapon. Kaugnay nito, may mga nakasulat sa botones sa mga uniforme na PLA o hinihinalang People's Liberation Army ang kahulugan. Meron ding nakuhang sinturon sa Pogo Hub na kahawig ng logo ng Chinese People's Armed Police Force na isang paramilitary organization na nangangalaga sa panloob na seguridad ng China. Paliwanag ni PAOK Chief Undersecretary Gilbert Cruz, kinakailangan pa nila itong kumpirmahin dahil maaaring props lamang ang mga ito at ayaw nilang magpakalat ng mga peking ulat. Pasada Balita. Samantala, binabantayan na ng Commission on Elections ang banta ng tinaguriang Pogo Politics. Ayon sa COMELEC, labag sa batas ang paggamit ng pondo ng isang kandidato mula sa Pogo. Dahil dito, binigyang diin ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na pinag-aaralan nilang silipin kung galing sa iligal o hindi ang paggamit ng pondo ng mga kandidato. Dagdag pa ni Chairman Garcia, kaya nila itong i-trace o masubaybayan dahil isinusumitin sa poll body ang mga statement of contribution and expenditures. Pasada Balita. Sa kaugnay na balita, sinibak sa pwesto ang Pampanga Police Provincial Officer Director upang bigyang daan ang sinasagawang investigasyon sa sinalakay na Pogo o illegal na Pogo Hub sa bayan ng Porac. Ayon kay PNP-PIO Acting Chief at spokesperson Colonel Jean Fajardo, noon pang Lunes nang alisin sa pwesto si Pampanga Police Provincial Office Director Colonel Levi Hope Basilio. Una nang sinibak ang hepe ng Porac Municipal Police Station matapos madiskubre ang sinasabing scam farm na nag-ooperate ng walang kaukulang lisensya. Matatandaan mahigit 150 dayuhan at mahigit 30 mga Pilipino ang nasagip ng mga otoridad sa ikinasang raid sa nasabing Pogo Hub sa bayan ng Porac. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, isinusulong ni Senator Amy Marcos ang pagkakaroon ng karagdagang high-technology equipment para sa NBI o National Bureau of Investigation. Ayon sa Senador, mas magiging epektibo at episyente ang pagganap sa tungkulin ng NBI
kung meron itong modernong kagamitan. Hindi anya dapat mapag-iwanan ng ahensya dahil nasa high-tech age of crime na ngayon kung saan nag-i-invest ang mga criminal syndicate sa teknolohiya. Ipinunto pa ng presidential sister na kailangan din dagdagan ang mga tao ng NBI dahil bumabagsak sa kanila ang halos lahat ng investigasyon sa bansa. Git pa ng super ate na long overdue na ang konstruksyon ng modern building ng NBI matapos ang demolisyon sa lumang pasilidad na naapektuhan ng magnitude 6.1 na lindol noong 2019. Pasada Balita. Samantala, kumpiyansa pa rin ng Department of Justice na mapapabalik bansa ang pinatalsik na kongresistang si Arnulfo Teves Jr. upang harapin ang kaso nitong murder sa gitna ng pagsisikap na manatili sa Timor-Leste. Ginawa ng DOJ ang pahayag matapos mabansagan bilang utak si Teves sa brutal na pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo at 5 iba pa at naaresto sa Timor-Leste kasunod ng kanyang temporary release. Nagpasalamat naman si Justice Secretary Crispin Remulla sa Timor-Leste para sa kanilang kooperasyon at sa muling pagkakaaresto kay Teves bilang terorista at pugante. Pasada Balita. Samantala, nilinaw naman ni Attorney Ferdinand Topacio na hindi muling ikinulong ang kanyang kliyenteng si dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. Sa halip, nasa kustodiya lamang anya ng mga pulis sa Timor-Leste ang pinatalsik na mambabatas para sa extradition hearing. Ayon pa kay Attorney Topacio, binigyan pa ng panahon ng dating kongresista bago ibalik sa kustodiya ng mga pulis kung saan nagawa pa nilang makadaan sa isang chapel upang manalangin at magtungo sa tinitira nito upang makita ang kanyang mga kamag-anak. Una nang tinawag ng DOJ na misleading, irresponsable at insulto sa Pilipinas sa Timor-Leste ang naunang pahayag ni Atty. Topacio kaugnay sa paglaya ni Teves habang nakabinbin ang extradition request ng bansa. Pasada Balita. Oras! 24 at kalahating minuto na po makalipas ang 7 ng umaga. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Sa pagkakataon pong ito, mga kabalitaan, kabalitaktakan, tayo po'y pinalad na makakahuntahan si Isabela Governor Rodito Albano. Governor Albano, Johnny Bañez, good morning po. Live na po tayo sa DWIZ, Channel 23. Gob? Yes, John. John, good morning. Good morning sa lahat na tagapakinig mo. Opo. Long time no see, my friend. Apo, unang-una sa lahat, maraming salamat sa pagkakataon dahil isang napakagandang ikangay balita sa napakadaming problema ng bansa. Itong mangyaring ito na isa or pinakamalaking solar pump irrigation project sa inyo pong lalawigan, itatayo. Details, please. Tumayo na. Actually, nakatayo na. Alright. Apo. Details, please. Details po. Pinandar na ni Presidente nung Monday. At sinwitch on na niya yun. Yung Sipu River, kumukuha ng tubig doon, pinapampataas. Dati, kasi 500 horsepower yun. Alright. So, nahihirapan yung mga farmers mag-ambag-ambag at magbayad nung, alam mo na, tumataas yung crudo, diba? Yung diesel. So, yung makina, nahihirapan sila magbayad. So, yung production cost nila sa ng palay, pag-produce ng palay, mataas. So ngayon, naisipan ng NIA, dahil kay Ed Guillen, naisipan ni President, na gawing solar yung kasi usong na ngayon yung mga solar pumps. So ginawa nila ng solar panels dun sa taas ng irrigation canal. So nagsisilbi ito ng dalawang purpose. Una, nagiging shade nung kanal, hindi nag-evaporate yung tubig, So, naging shade na yung doon sa kanal, sa tubig, libre pa yung kuryente na nangyari. Okay. So, hindi na nag-aambag yung mga farmers para gumasto. So,
na ang kagalingan ng solar panels na yun, kahit na konti lang yung araw, nagge-generate ng kuryente, tapos libre. Pinaka-importante dito yung word na libre. Apo. John, alam mo naman kung libre yung patubig, ang laking bagay doon sa mga ating mga magsasaka, lalo na yung mga nagpo-produce ng palay. Opo. With your indulgence, Gov. Albano, of all provinces, why Isabela? Hindi, kasi sa Isabela, sa Norte, tanda mo kami yung pinakamalaking dam, ano? Alright. Tapos tinesting nila yan. So sabi nga ng Presidente, subukan nyo rin sa Magat Dam ilagay yung mga solar panels para pag mag-generate din tayo ng kuryente at mag-pump tayo ng tubig doon sa dam, malaki yung matitipid natin. So dual purpose yun. Kung sakasakali man ang mangyayari, alam mo, nasa batas kasi, John, na pwede ka lang magtapon ng, kung may sarili ka solar pump, pwede ka lang magtapon sa grid ng 100 kilowatts. So kahit gano'ng kalaki yung yung solar panels mo, no, sa kayo na-generate mo na kuryente, ang layunin lang, no, magtapon ka ng magbabalik ka. Kung baga, bibili ng grid sa iyo ng yung 100 na, kahit sobra ka ng 1,000, 100 lang yung bibili ng grid sa iyo. So, gano'n na nangyayari. Ang gusto ni Presidente, maraming renewable energy. Especially yung solar na yan para ma-harness natin yung power ng araw. So, hindi lamang po pala sa Isabela, inuna lamang ang inyong lalawigan? Yes, inuna yung lalawigan namin kasi naman yan talaga naman dapat unahin yung lalawigan. Actually, 10 na yung ginawang ganyan. 10 hanggang tapos dadami pa. Alam mo kasi, pag rice producer ka, John, kailangan libre pa tubig mo. Kaya nga nagsasubsidize tayo sometimes ng mga seeds at saka mga fertilizer para mapababa yung production cost. At pag bumaba yung production cost ng farmers, kikita sila ng dyan. Tapos, ang pinaka-importante yung mga consumers din natin, mura yung at saka hindi na tayo mag-i-import at matutulungan natin ang ating mga magsasaka rito para tumayo at yumaman. So, nangangahulugan yan, Governor Albano, na umulat umaraw, tumindi man ang sikat ng araw, may siguradong patubig ang mga magsasaka nyo. Yes, tama yun. Tapos pwede pa tayo ng planting season. Kaya lang, mahirap kasi yung iibahin mo yung planting season na tulad ng binabalak ni administrator. No? Kasi minsan, pag minalas ka, doon sa planting season, baka sisihin tayo ng mga magsasaka. So, kailangan pabayaan natin sila. Kung ano yung swerting nila. Ganyan na nangyayari sa Pilipinas hanggang matuto tayo at matuto tayo doon sa pag-harness ng climate. Kasi alam mo naman, may climate change lagi. Hindi natin alam kailan uulan, kailan El Nino, El La Nina. Pero Gob, batid naman ng lahat na itong lalawigan mo napaka-bait pagdating sa mga kalamidad at pagtama ng bagyo So paano niyo po mapapangalagaan yung panels na yan? Yung hospitality namin sa bagyo, maski na hindi namin tinatawag, pumupunta. Minsan naman, pag kailan namin tawagin, ayaw naman pumunta. Ayun lang. Di ba yung bagyo? So paano niyo po protektahan yan? Hindi. Alam mo, actually, John, sa agriculture, kailangan matuto ka na matuto. Katulad ngayon, mag-evolve. Pagdating nga dyan, padadala nga kita ng mangga. Kasi alam mo, nung nagka-El Nino, biglang yung harvest namin ng pinya, ang tamis, yung watermelon, yung mangga, na hindi namin napaghandaan. Yun yung pagkakamali rin namin. Hindi kami natuto dun sa nangyayari. Kasi nagkaroon kami ng bumper harvest ng mangga dito. Pinya. So nangyari, nagmura. So kawawa naman yung mga farmers, nagkakabulukan, hindi namin nagawan juice o dried mangoes. So ang probinsya ngayon, maghahanda kami next year, hingi ako ng tulong kay Presidente nga na gagawa kami ng mga processing plant ng mangga, pinya. At least, pwede. Alam ba, napamigay ako na maraming mangga doon sa kasi ang daming dumagsang mangga dito, nagkakabulukan, yung mga tao, nagbibigayan na. So,
sana makagawa kami ng mga processing plants na marami. Tapos ma-process namin yung mangga para hindi kami mabulukan. Tapos may magawa namin feeding program din sa ating mga mamamayan, lalo na dito sa kung saan sila nagtanim. Diba? Yung mga bata, kasi masustansya yung mga frutas. So yan ang gagawin namin. So kita mo kumulang naman kami doon sa mga ibang pananim kasi namatay yung mga mais dahil nga hindi na ulanan yung iba. So yung parang naghahanap kami ng balanse ngayon. Ganito lang pagbabalanse natin sa agrikultura para yung iba magkakaroon ng maraming epekto. Yung epekto niya hindi mo napapaghandaan minsan. O minsan pag La Nina, napaagay yung ulan. Sira naman lahat ng mangga, sira naman lahat ng pinya. So, alright. Pero para po sa kagaya kung hindi naman kabisado ang mga pagtungo dyan sa lalawigan ninyong napakalayo. Ano po ba mga means of transportation yan bukod sa land? May by air ba dyan? May air kami sa Kawayan, sa Tugigaraw. No? Alam mo, maganda itong body kasi very fertile yung soil. No? Meron kami mga cattle dito, sinusubukan namin yung mag-thrive yung mga dairy. Kaya alam, maulan pero may mga technologies ngayon. No? Pero sa tubig, nilalagyan mo ng refrigeration yung ng tubig. Pwede kami mag-mist ng malalamig. Yung sa medyo yung mga nakita namin sa Thailand at sa Prague, may cooling mist na lumalamig yung loob ng bakahan, lumalamig yung loob ng mag-i-start na kami ng todong food production dito. Ang nag-hamper lang John nung namin, nung food production namin, yung high cost of electricity. Pero kung may mga solar farm unang hakbang na ito, Gov. Yes. Pero may solar. Hindi lang yung solar irrigation yung ginawa ni Presidente. No? Nag-witness siya ng signing ng solar, yung pinakamalaking single biggest solar farm dito na itatay 440 megawatts dito sa Ilagan, Isabela. Tuwan-tuwa siya kasi renewable energy to John. Siya yung magiging father ng renewable energy rito. Siya magka-harness ng renewable energy si President Bongbong Marcos. Gov, ayoko man na isingit pero matitiyak mo ba na hindi ka malulusutan ng illegal na pogo operation dyan sa lalawigan mo? John, yung pogo hindi masama. Kailangan yung illegal nga po, yung illegal. Naghahanap nga ako magtatayo ng pogo dito basta basta legal. Ang dami palang yung pogo na yan. Grabe. The income, Kaya paano hektarya, Gob, hektarya yung kinakailangan nilang lupain para sa operasyon nila, Bakit kaya? Ano ba yung pogo? Ako, medyo curious na tuloy ako na kung ganyan karami, pwede natin, gumagawa na ba sila ng sarili nilang yung sarili nilang compound para basta peaceful lang siguro. Tsaka basta legal. Basta legal. Alright. Basta legal, bakit hindi ba? Wag lang magka-mayor dito, magka-gobernador na dito. Alright. Taga-mainland China. Gov, dahil sa inyo site pa naman dito. May EDCA site dito, Nasabit ako doon. Anyway. Mga Amerikano. Gov, dahil sa inyo pagkakataon, karagdagang mensahe po sa ating mga kababayan. Go ahead. Wala na. Okay naman kami. At kami natutuwa na si ating Pangulo rito. Hindi lang yung niya rito. Sinita ko nga, baka mamaya, baka sa October, dadalo na naman dito. Ang daming bridges na natapos. Four lanes na mga bridges dito, tsaka dahil mga kaagad na tapos dyan. Tapos sana may inaugurate niya rin yung makapag-groundbreaking na kami sa 440 megawatts na solar plant. At saka yung mag-groundbreaking din kami dito sa dam na gagawin sa Tumawini. At saka yung mga river control na nayari na, at saka yung mga tulay na nayari ay sana paano ni Presidente. Magandang jumpstart to ng ekonomiya sa lalawigan ng Isabela. Para sinuwerte kami na nagkataon naman ang Presidente nanggaling sa norte
At saka Alright. anak ni Tatang na, anak Opo. ni Ferdinand Marcos. Alright. Gob, Okay. pag nasa Yes. Maynila ka naman, timbrehan mo naman ako at matikman ko naman yung napakasarap at napakatamis mong mangga at kape. Abangga. Oo, sige. Itaw mo sa akin. Alright. Si Kato Giga, sa si Jerry, lagi. Opo. Okay. Alright. Okay, thank you. Alright, Gob, good morning. Thank you po. Good luck. Good Good morning. God bless. God Good bless. luck. Thank you po. Salamat din. Salamat. Opo. Yan po mga kabalitaktakan, si Isabela Governor Rodolfo Rodito Albano III. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, inanyayahan mismo ni First Lady Lisa Marcos ang lahat ng makiisa sa pagdiriwang ng 126th Independence Day ng bansa. Sa isang social media post, inilahad ng unang ginang ang mga nakalinyang aktibidad sa nasabing selebrasyon, kabilang ang libreng pelikula, concert at parada ng kalayaan. Magkakaroon ng 22 float sa nasabing parada kung saan magkakaroon din ng partisipasyon ang bawat lalawigan. Pasada Balita. Samantala, kalayaan sa gutom, kahirapan, trabaho at hindi gulo. Ito naman ang panawagan ng isang grupo ng mga mangingisda sa kilos protesta na kanilang inilarga sa kanilang o kasabay ng pagdiriwang ng ika-126 na anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Ayon kay Pablo Rosales, leader ng Pangisda Pilipinas, naninindigan ang maliliit na mangingisda na isulong ang tulay na rehabilitasyon ng mga pangisdaang malapit sa bansa. Kabilang narito ang Manila Bay, hindi lamang bilang pagkukunan ng kanilang kabuhayan kundi para na rin sa pagkain ng sambayanan. Pasada Balita. Samantala, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pilipino sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Pasada Balita. Samantala, patient transport ng PCSO, makapapakinabangan na po ng bawat Pilipino. Narito ang detalye sa report na ito. Bukod sa Medical Dental Mission at Medicine Donation Program ng Medical Services Department ng PCSO, nagpo-provide rin sila ng patient transport o paghahatid sa mga pasyente papunta sa ospital hanggang sa pauwi ng kanilang mga tahanan. Ayon nga kay Dr. Roel Aparato, Medical Services Department Head ng PCSO, na madali na lang ang pag-avail sa patient transport ng PCSO. Dito po yung tinatawag natin na patient transport po. Patient transport. Yung mas kilala nila sa ambulance. Pero ang tawag na po natin ngayon ay patient transport ng mga pasyente na nanggagaling kalimitan sa mga hospital na inuuwi na. So ang kailangan lang po natin doon, ganun din po, letter lang po. At kung pwede po, medical certificate man lang. Kasi para kahit may iba naman, pwede rin po yung medical abstract kung gusto ninyo. At higit sa lahat, yung clearance, yung discharge slip. Mayroon lamang ilang kondisyon ang PCSO para sa mga mag-a-avail ng patient transport. Sana lang po ay stable lang kasi hindi naman po pwede yung mga, hindi natin pwede po i-transport basta-basta yung mga naka-ambu bag, yung mga naka-respirator, yung mga ganyan, yung mga comatose, yung mga ganyan. Yung mga stable na po pasyente ang ating limitation po para mapadala po natin sa kanilang mga pagdadalan, kasi pwede rin naman sa ibang ospital, i-refer, pwede rin po yun, hindi lang sa bahay. At mula sa PCSO, yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Alright! 13 minuto na lamang, alas 8 na ng umaga. Pasada Balita. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sport. Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Ang Philippine Sports Commission ay merong invitational golf tournament sa Canlubang Golf and Country Club sa June 14 para makakuha ng pondo para sa mga atletang pupunta sa Paris Olympics at Paralympic Games. Ang pupunta sa Olympics ay sina World No. 3 pole vaulter E.J. Obiena, gymnasts Carlos Yulo, Alea Finnegan, Levi Jung at Emma Malabuyo, mga boxers Ira Villegas,
Nesty Petesio, Hergy Bakyadan, Yumi Marshall at Carlo Paalam. Rower, Joni Delgaco. Weightlifters, Vanessa Sarno, John Seniza at Elrin Ando. At fencer, Sam Katantan. Ang sabi ni PSC Chairman Richard Bachman, we would like to thank all the sponsors who have committed their support for this event, and we ensure that these can go a long way for our athletes. 23 million is only from Senator Risa Ontiveros. Then Senator Bongo has a figure already. There's also additional from other senators direct to the athletes na pinasa lang sa PSC, and I just signed a check ng mga 30 million plus, ang sabi niya. Philippine Airlines, Smart at Senator Bongo ang mga major sponsors at tutulong din ang GSIS at PAGCOR sa proyekto. Para sa Real Sports, ito po si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Sa latest ng Filipino Mirror, tumaas ang trade deficit ng Pilipinas itong Abril sa loob ng 5 buwan. Ito ang inanunsyo ng Philippine Statistics Authority dahil mas mabilis na umakyat ang export ng bansa kumpara sa import nito. Batay sa datos ng PSA, umabot sa $4.76 billion ang deficit ng Pilipinas noong Abril kumpara sa $3.44 billion noong Marso. Ito rin ang pinakamataas na deficit ng bansa mula sa naitalaang $4.77 billion noong Nobyembre ng nakaraang taon. Mas mababa naman ito ng 1.5% kumpara sa naitalaang $4.3 o $83 billion noong Abril ng 2023. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Patay ang 49 katao habang 140 iba pa ang nawawala matapos tumaob ang sinasakyang bangka malapit sa Alga Reef Point sa Yemen. Ito naman ang kinumpirma ng United Nations Migration Agency kaugnay sa lumubog na bangka na may sakay na 260 mga migrante. Dahil dito umipila si International Organization of Migration spokesperson Mohamed Ali Abu Janela na kailangan ng paspasan ang paggawa ng hakbang upang matulungan at matugunan ang mga hamon na kinakaharap ng mga migrante. Pasada Balita. At sa ating good news, bukod po sa pagdiriwang ng kaarawan ng aming EVP at GM na si Attorney Macnil Rante, ipinagdiriwang din po ng mga Pilipino ang Araw ng Kalayaan sa New York City, US of A. Taon-taon itong idinaraos ng Philippine Independence Day Council Incorporated at sa kanilang ika-34th year anniversary tampok ang Independence Day Parade na nagsimula mula sa 38th Street hanggang 27th Street ng Madison Street kung saan natunghayan ang traditional music, dance at traditional costumes. Bumira na rin ang mga street food at Filipino cuisines tulad ng lumpia, bibingka at suman. Nakisaya rin ang Filipino celebrities at local artists na itinuturing na biggest gathering ng mga Filipino-American community sa Amerika. Pasada Balita. O sa lahat po ng nakakakilala, sa lahat ng nakakilala, maging mga kaibigan at mga nakaaway po ng aming EVP at GM ng Aliw Broadcasting Corporation, Attorney Macnil Rante. Imbitado po kayo sa kanilang tahanan. Kung saan po yun, di ko po alam. Happy birthday, boss! Attorney Rante, mabuhay ka at naway almusal umabot bukas ang iyong paramdam. Again, happy birthday. More years to come and enjoy your senior years!
At sumayin nyo sa naman pong edisyon ng Pasada Balita. Bukas daw, mga sir. Bukas daw si Atty. Rante. Dito, ang inyong edisyon, ang inyong Pasada Balita, dito lamang po yan sa DWIZ. Nagpabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Banyes. At tabayan na ang susunod na palatuntunang Karambola. Oras, alas 8 na ng AM. Bye! Woo! Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita, live sa DWIZ, AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 AM.